Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po at bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos, ay muli po tayong manalangin. Aming Panginoon, nawa ang aming mga handog, ang aming mga awitan, ang aming mga papuri at pagsamba ay naging katanggap-tanggap sa inyo sa umaga pong ito. Patuloy na tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan dahil kayo lamang ang iisang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng mga ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na kayo ang siyang kumilos at manguna sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa oras na ito. Makapakinig kami ng mabuti, ng walang anumang kaguluhan sa aming kalooban o sa amin pong kaisipan, upang makapag-focus po kami tanging sa inyo lamang. At patuloy, Panginoong Diyos, na ang inyong mensahe ang siyang manood sa aming mga puso, sa aming mga kalooban, upang higit sa lahat ay maisagawa namin, masunod namin, Panginoon, ang inyong kagustuhan para po sa aming mga buhay. Patnubayan kami, Panginoong Diyos, ng inyong banal na Espiritu. Siya po ang mag-ingat at gumabay sa bawat isa. Magkaloob siya ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng tagapakinig ngayong umagang ito. Lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalhatian, lahat ng karangalan ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, minsan pa. Una sa lahat, batiin ko na po ang bawat isa ng happy 34th anniversary. Tunay nga po, parang ang lungkot po natin wala pong reaksyon. Happy 34th anniversary po, mga kapatid. Dapat nating ipagdiwang ito dahil hindi po natin ipinagdiriwang ang galing ng tao. Hindi po natin ipinagdiriwang ang talino natin. Hindi natin ipinagdiriwang ang ating pagiging matibay, pagiging malakas, pagiging matatag sa ating sarili lamang. Pinagdiriwang natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya, ang kanyang katapatan sa ating lahat. Tunay na ang Diyos ay naging mabuti sa atin pong iglesia, at patuloy na napapatunayan niya ang kanyang katapatan sa lahat ng kanyang mga pangako at sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Patuloy na sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya kung bakit tayo nakarating sa dako pong ito, at sa pamamagitan pa rin lamang ng kanyang biyaya kung paano po tayo makakapagpatuloy pa rin po. Kung hanggang saan man po tayo dalhin na dako ng Panginoon, kung ganong katagal man po tayo dito sa lupa, lahat ng ito ay ayon lamang sa kanyang kagandahang loob. Kaya purihin natin ang kanyang pangalan. Sa nakaraang linggo po, napakinggan naman po natin yung pong mensahe ukol sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kapatawaran. Bakit nga ba natin ito kailangan, at ang napakalaking kapatawaran na atin pong tinanggap galing po sa Diyos. At ito naman din ang kulminasyon naman ng lahat ng mga aral na ito ay ang katotohanan na sila o tayo na pinatawad ng malaki ay dapat din namang maging willing na magpatawad ng iba. Bakit po? Dahil ang kapatawaran ay isang napakaganda at napakalaking kaloob, isang kaloob na hindi po dapat natin baliwalain at hindi din po dapat natin kaligtaan. Kaakibat po nito ng katotohanan ito, atin pong tunghayan naman ang mensahe natin ngayong umaga. Ukol pa rin po sa responsibilidad sa sa gawain po ng bawat isang mananampalataya na tumanggap po ng kaligtasan galing sa Diyos. Sa ganung paraan din naman po, tumanggap ang bawat isa ng napakalaking biyaya. Ang biyaya ng kanyang pagliligtas, ang biyaya ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Dapat nating siguraduhin ang atin pong pananampalataya kay Kristo. Higit dito, dapat din po nating siguraduhin na ang ating pananampalataya ay nagbubunga sa atin pong buhay. Pero higit po doon, hindi po doon kasi nagtatapos. Higit po doon, dapat natin ding alalahanin at dapat din tayong magkaroon ng concern
para po sa kalagayan po ng ibang mga tao. Sila na mga naliligaw pa rin sa kanilang mga kasalanan. Tinawag tayo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang katotohanan sa lahat ng tao, no? At ang pangangailangan ng mundong ito, no? Ang pangangailangan ng mga tao sa mundong ito ay hindi pa rin po nagbabago. Ang magkaroon ng tama, matuwid at magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Nakita po natin na wala kahit anong takbo, kahit anong igi, kahit anong ganda ng mga nangyayari sa mundo at meron namang mga bahaging magaganda naman talaga. Marami pa rin po ang namumuhay sa kadiliman, marami po ang nakakaranas pa rin ng kaguluhan, sa kabila ng mga magagandang bagay na maaaring nangyayari sa sanlibutan ay meron pa rin kakulangan, meron pa rin kakapusan na hindi nila makita ni hindi nila maipaliwanag. Kahit mismo sila hindi po nila nauunawaan ano ba ang pagkukulang sa kanilang buhay. No? At hanggat hindi po nila nakikilala si Kristo Jesus, hindi po nila matutuklasan ang kasagutan dito. Tayo pong mga mananampalataya ay pinagpala. Nalaman natin ang pag-asa na natatagpuan sa Diyos, ang buhay na walang hanggan na nagmula sa pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo, masarap ang tulog natin sa oras ng pahinga, sa oras ng atin pong pagkahimbing, tayo ay may tunay na kagalakan at kapayapaan. Pero sa isang banda, hindi din po tayo pwedeng mahimlay lamang habang panahon nang wala pong concern sa iba pong tao. No? Dahil alam natin na marami pa pong mga tao ang naliligaw, marami pa pong tao ang nawawala. We are still responsible for bringing the Word of God, the revelation of God, to all who need to hear it, to the ends of the earth. Kaya nga po, yung atin pong mensahe ngayong umaga, ang pamagat po nito ay fulfilling our mission. Ito ang dapat po nating pakatandaan sa kabila ng atin pong pagdiriwang, sa kabila ng atin pong selebrasyon ng anibersaryo. This is the reason why we are here. This is the reason why we exist. And this is the reason, still going forward, why we continue. No? Kung ito po kasi ay mawala sa atin pong paningin, mahiwalay sa atin pong focus, mahirap na po. No? Malagim ang kasasapitan ng kanyang iglesia dito sa lupa kung mahiwalay po tayo sa kanyang kalooban. No? Kaya mga kapatid, atin pong tandaan, maraming pangangailangan na ang tao sa kanyang buhay. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto, meron siyang pangangailangan na dapat pong matugunan, no? Sa anumang aspeto ng kanyang buhay at pagkatao. Ngunit lahat ng ito ay hindi po matatapatan yung mas matimbang na pangangailangan niya sa espiritual na larangan. Yun pa rin po ang wala pong kapantay at sa isang banda po kasi walang anumang bagay sa mundo na makapagpupuno ng pangangailangang ito liban ang isang tunay na relasyon sa Diyos. At ito po ang dapat nating pagtuunan po ng pansin. No? Atin pong balikan, ano po ba ang sinasabi nga po ng salita ng Diyos sa atin? No? Hindi po natin pwedeng kaligtaan, hindi po natin pwedeng kalimutan, hindi po natin pwedeng iwasan ang katotohanan po na siyang nagligtas sa atin, ang katotohanan kung bakit nabago ang ating mga buhay, ang katotohanan kung bakit nga tayo merong pag-asa, ang katotohanan ng lahat ng mga ito. Marami pong mga talata sa Biblia na tumutukoy po dito, lalo na nga po sa Bagong Tipan. At ang isa sa mga pahayag po nito ay nanggaling po kay Apostol Pablo. No? Pinapahayag niya ang kalagayan ng sangkatauhan, ang problema natin at ang solusyon na ibinigay ng Diyos. No? Isang solusyon na hindi po nanggaling lang sa mabilis na kaisipan. No? Hindi po to sumulpot na lamang isang araw at naisip ng Diyos. Hindi po. Ito'y bahagi na po ng kanyang layunin at plano
bago pa man po niya likhain ang sanlibutan. No? Kasama po dito ang atin pong tungkulin, ang atin pong responsibilidad upang ipahayag ang lahat ng ito. Basahin po natin, galing po sa aklat ng Tito, Kabanata 3, talatang 3 hanggang 8. Sabi po dito, noong una, tayo'y mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. No? Ang kapahayagan ay dumating na. Masasabi nga po natin kung magiging specific po tayo. Pwede natin itong hatiin sa dalawa. Ang unang malawakang kapahayagan ay ang pagdating dito sa lupa ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi po nangyari yun, hanggat hindi pa nangyayari yun, wala pa po ang daan ng kaligtasan. Yun po ang nagbukas ng pintuan para ang tao ay makalapit po sa Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao ang siyang nagbigay daan para tayo ay makalapit. No? At ito po ang kailangan mangyari. Si Jesus, naparito sa lupa, ginawa niya ang kalooban ng Panginoon hanggang sa dalhin siya nito sa kamatayan at matapos mamatay ay nabuhay na muli at bumalik din sa presensya ng Ama na nasa langit. No? Yun po yung unang kapahayagan technically. Ang pangalawang kapahayagan, ngayong nangyari na po ito, ngayong naganap na po ito, tapos na po ito. Hindi na po ito mauulit pa o hindi na kailangan ulitin pa. No? Ang sunod na pagbabalik ng ating Panginoon, iba na po ang mangyayari. No? Ang pangalawang kapahayagan ngayon ay ang pagpapakilala sa unang kaganapang ito. Dahil nangyari at naganap na ang pagdating ni Kristo, ngunit maraming tao hanggang ngayon, hanggang sa kapanahunan po natin, ay hindi po ito nalalaman, hindi po ito lubos na nauunawaan, hindi po ito naiintindihan. At yun po yung kapahayagan naman sa atin pong na atin pong responsibilidad. Ang ipakilala ang nangyari na. Ipaalam, ipakita, ibalita ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? Nakita po natin ang layunin po ni Apostol Pablo, ipinakita ang nakaraan, ipinakita ang pagbabagong dulot ng Panginoon, at ipinapakita din po niya ang atin pong layunin at gawain ngayon. Ngayong tayo ay ligtas na, tayo naman ay dapat pong manalig sa Diyos, patuloy nating ilaan ang sarili sa paggawa ng mabuti upang maging kapaki-pakinabang ang lahat ng atin pong ginagawa. Diba? Yun po ang atin pong gawain. Kaya nga sa atin pong sa atin pong mensahe, ilang bagay po ang atin pong bigyang pansin. Una, gaya ng atin pong nabanggit, the greatest need is unchanged. Hindi pa rin po ito nagbabago, no? Ang needs ng tao sa sekular o sa pisikal ay marami na po ang nag-iba, no? At kung tutuusin sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon ay masasabi naman talagang nagbabago ang mga ito, no? Sure, there are those very basic needs, literal na kailangan mo for just survival, katulad ng pagkain, kasama na ang inumin, no? Ang damit para takpan ang ating mga pangangatawan laban sa kalikasan.
At ang mga bagay na ito, no, technically we can include there ang shelter, ang tirahan, ang bahay, para din po meron pong pagdausan ng mga gawain po, ano. Ngunit sa bawat pagkakataon, kung lalawakan ng isip, maraming dinadagdagan tao, no? Nandiyan yung pangangailangang sosyal, no? Kung saan hindi kayang mabuhay ng tao mag-isa, no? I mean, tatagal siya pero mahihirapan po siya habang umaandar ang panahon, no? Ang pangangailangan niya sa karunungan o edukasyon, ang pangangailangan niya sa trabaho, programa, kabuhayan at marami pang iba, no? Time and time again nare-refresh po yung mga needs na ito, no? And kung mas mababaw naman na paraan, we can certainly say, ito'y sa practical na paraan, yung mga pangangailangan natin ngayon iba sa pangangailangan noon, no? Isa nga pong bagay na kapansin-pansin, yung necessity today was excess in the past, no? Sa Tagalog mas madali po, yung luho lang dati, ngayon normal na lang po, no? Siguro isa sa mga pinaka-basic po dyan would be our cell phones for communication, no? You would not expect in the past 20, 25, 30 years ago na necessity ito. It's luxury, luho po siya. Today it's not. Hindi mo masasabing ito'y excess o sobra o matinding luho po, no? It's a necessary for daily life, no? So these lists are always changing. But the greatest need, yung higit na mahalaga, at ironically, yung higit na mahalaga ang siyang madalas na hindi po na-address. Ang siyang madalas na hindi po nabibigyan ng karampatang pansin, no? Ang higit na pinakamahalaga sa tao ay ang kanyang pakikipag-isa sa Diyos. Ang kanyang tamang relasyon sa Panginoon, no? Why is the greatest need unchanged? Dalawang bagay po ang atin pong makikita sa kapahayagan ng salita. Letter A, because the day of judgment is coming, no? Patuloy na palapit ng palapit ang araw na ito, saan mang pong anggulo mo ito tignan, no? Ang mga nakikita po natin sa kasalukuyang panahon, no, masasabi po natin ay sulyap lamang ng mga kabayaran ng kasalanan, no? We can see how the world is reeling, how the world is affected by the consequences of sin, no, pangkalahatan, no? Makita natin ang kahirapan ng mundo, ang kaguluhan sa mundo, ang kahirapan ng mga tao. Lahat ng ito ay meron pong root, lahat ng ito ay meron pong source, lahat ng ito ay meron pong pinagmulan. Ang hindi alam ng marami, akala nila ito na yung hirap ng buhay. Ang mahirapan kang maghanap ng trabaho, ang mahirapan kang mapakain ang iyong pamilya. Akala nila yun na yun. Akala nila yun na yung pinakamatinding hirap na pwede nilang danasin. Alam natin ang pinapahayag ng Biblia. Pinaalam na ng salita ng Diyos ang katotohanan ukol sa kasalanan at higit sa lahat ang mas matindi ang kabayaran ng kasalanang ito. Lahat ay nagkasala dahil wala pong sino man ang nakaabot sa pamantayan na inilagay ng atin pong Panginoon. It is a shared problem that nobody should ignore but many still ignore. Alam natin na ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay pansamantala lamang, no? Kahit naman ang mga nasa mundo, naiintindihan nila ito sa isang banda. Alam din naman nila, no? They acknowledge it. Maikli lang ang buhay, no? Saglit lang ang buhay. Kaya ang problema sa kanilang pamantayan, sa kanilang kaisipan, ang resulta ng ganitong kaisipan is, kaya dapat sulitin mo yung buhay mo. Kaya dapat make the most of your life. Gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag kang magpapigil kahit kanino man, no? Do what you want. It's your life, no? Buhay mo naman iyan, no? Life may be fleeting, it may be temporary, but the punishment for our sins is real, no? It is permanent. Hindi lang ito permanent,
No? Sinabi ng Biblia, ito ay pangwalang hanggan. It is eternal. At walang sino man, lalo na sa ating mga sumasampalataya sa Diyos, ang dapat maliitin ito. No? Maybe we have solved the problem in our own lives. Nilutas na ng Diyos ang problemang ito sa atin. Ngunit hindi po natin to pwedeng ignore sa buhay po ng iba. Talking with people, relating with others, seeing others every day in this life, knowing the sad reality of eternal damnation. No? Wala po, wag nating dayain ang ating sarili. Ang sino mang abutan ng kamatayan nang wala pong pakikipag-isa kay Kristo ay daranas po ng parusa. Lagi nating sinasabi, marami na ang naghirap sa kanilang buhay sa mundo. How much more worse if they were to still suffer for eternity? No? Ang sasabihin ng marami ay masyadong matinding kalupitan ito. No? Masyadong matinding karahasan ito. Wala bang awa ang Diyos? Wala bang habag ang Diyos? Kala ko ba minamahal tayo ng Diyos? Yan nga, yes, minahal nga tayo ng Diyos. Pinadala na nga niya yung kanyang bugtong na anak eh. Ayan na nga yung solusyon eh. But you have to face that reality that there is only one solution to this problem. Ayan na nga, yung habag ng Diyos dumating na nga. Kung hindi mo naman binibigyan pansin yung binigay na ng Diyos, wala na pong ibang tulong na darating. No? At marami, yun nga po, marami hindi po ito alam. We should know kasi galing po tayo sa ganung uri ng kaisipan. There was for a time in our lives, in our mind na hindi din naman natin pinahalagahan ng ganito. Ang ebanghelyo, ang kaligtasan, ang pananampalataya. We would know, alam natin ang kanilang pinagdadaanan sa isang banda. Kaya nga't hindi dapat tayo manawa, hindi po dapat tayo maging kampante. Kawawa po ang mga tao, kawawa ang mga tatanggap ng parusa. No? Kawawa, dapat parusahan ng bawat makasalanan. No? Hindi yun ang dahilan kung bakit sila kawawa. Kawawa kasi merong daan ng kaligtasan ngunit hindi nila ito nasulyapan, alam mo yun, or hindi nila ito natagpuan. No? Mali po yun. Nasulyapan na nila pero hindi pa rin nila napuntahan. No? Marami ay nakakita na. Marami tinatanaw ang kaligtasan galing sa malayo, ngunit kung wala ka naman doon, hindi ka naman kasama doon, ang kahihinatnan mo. No? Alam po natin ang sinasabi ng salita. Ilang mga talata po galing sa Roma, Kabanata 1, 18 hanggang 23. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga hayop na gumagapang. Sabi din po sa 2 Pedro, Kabanata 3, 9 hanggang 10, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong.
Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. No? Maliwanag po ang sinasabi ng salita. Maliwanag po ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Maliwanag po ang pangako din ng Diyos dito sa 2 Pedro. Alam niyo po, yun din po yung tanong ng mga mananampalataya po. No? Bakit ba parang hindi pa dumarating yung pangako? Alam mo, yun po ang doon po nakatuon ang pansin ng mga mananampalataya. Kailan ba tutuparin ng Diyos yung pangako ng ginhawa, pangako ng pagtatapos ng problema, pangako ng pagwakas ng lahat ng paghihirap? Well, again, be reminded that the fulfillment of the good promises for His people also coincides with the fulfillment of judgment to all the nations. Sa oras na to pa rin ng Diyos ang kanyang pangako para po sa lahat ng kanyang mga anak ay pagtupad din po ng kanyang pangako sa buong mundo. Ang pangako ng kahatulan. It will fall on the same time, the same occasion po Kaya't pinaliwanag sa pamamagitan ni Apostol Pedro ang bagay na ito. Hindi mabagal ang Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi ito kinaliligtaan ng Diyos, ngunit pinapahaba ng Diyos ang pasensya niya. No? Habang ang mga mananampalataya naman ay patuloy na nagtitiis. Bakit? Dahil po sa layunin na maabot ang mas marami pa. We have access to the grace of God, to the good news of Jesus Christ. Pero marami pa rin ang hindi po ito pinapahalagahan. No? Remember yung pong hatol na darating po. Sabi po sa Aklat ng Juan, Kabanata 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Punishment, damnation, eternity in hell ay hindi po isang panakot. Hindi po ito isang empty threat. No? Hindi ito paraan para pilitin o takutin ang mga tao, pero it is the truth. We cannot avoid it. No? Kung sasabihin kong mag-ingat ka sa pagtawid mo ng kalsada dahil maraming mga nagmamaneho na wala sa muang at wala sa tamang kaisipan, at pag ikaw ay nagkataon ay na-aksidente, pwede mong ikamatayan, that's not a threat. Hindi po yun hamon, hindi po yun hindi po yun anumang pagnanasa kung mapahamak ka. Ito ay babala. Ito ay katotohanan. At yun yung hindi po, hanggang ngayon, hindi pa rin po maintindihan ng mundo, ng mga tao. Maybe it's because ayaw nila itong tanggapin o intindihin nga. Yan ang sasabihin nila, ay panakot lang yan. Ay lang yan, paraan lang nila yan para makuha ang kalooban mo. Di po. Kaya nga sa pananampalataya, paulit-ulit din po natin binabanggit na wala pong sapilitan. Wala pong persahan dahil wala naman pong kwenta ang pananampalatayang pinilit lang. It doesn't even make sense. It doesn't work that way. No? Dahil walang sino man nang makakapilit sa kanyang kapwa na sumampalataya sa Diyos ng sapilitan. It won't work. Wala pong ganun. So I don't know what they mean. Again, ito'y bahagi lamang ng mahabang mga dahilan, mga palusot, at mga paraan ng tao para iwasan. No? It's a very human thing to ignore yun pong consequence, to ignore the bad things, kasi nandun ka pa sa masasayang mga araw. Ganun naman po, kahit naman po tayo, hindi po ba? No? Kahit na alam nating may paparating na kabayaran ng atin pong ginagawa, tsaka ako na problemahin yun. No? We tend to ignore the hardships, the consequences, and we tend to focus on the good times.
Sa mundo, meron pong chance. Sa mundo, yes, you will have to face the consequences eventually. And maybe, sa sanlibutan, dito sa lupa, may chance ka na magbago pa ng isip, magbago pa ng loob. Problema sa spiritual, by that point, kung dumating na po yung araw ng araw ng pagsusulit, by that point it's too late. Yun yung kaibahan po sa spiritual eh. By the time the judgment has come, it's too late to change anything. Wala po. Ang problema nga po, problema sa parte natin, problema sa isip ng tao is that hindi natin alam kung kailan po ito darating. There is no allotted time, allotted date for this, but we know it is coming. Sa kabila ng dapat sana ay mas madali na po ang communication sa panahon po natin, sa kasalukuyan, kumpara sa nakaraan, challenging pa rin po ang bagay na ito. Because hindi naman po issue technically ang communication sa gospel. It was never the issue in the first place. The real issue lies in the hearts of people. Ang ang pagkamanhid at pagkatigas na ginawa ng kasalanan sa puso ng maraming tao. Sabi ni Jesus sa aklat ng Mateo 13:15, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. No? In context, ang tinutukoy siyempre ng ating Panginoong Jesus ay mga Israelita. Because when Jesus Christ came to the world, ang kanyang ministry ay confined sa Israel. No? Una sa bayan ng Diyos. And even then, amazingly, nakamamanghang isipin even then, kahit yung mismong bayan ng Diyos ay tinanggihan si Jesus. No? Sila na nga itong may espesyal na kalagayan, sila itong merong espesyal ng relasyon sa Diyos. Magmula pa sa lumang tipan. Even they missed the mark. Even they missed the point. No? Sila man ay hindi po nila nakita ang katotohanan. Ganon din naman ang mga hintil, lalo pa tayo. Tayo talaga mga outsider po tayo. Pinatigas ng kasalanan ng ating puso, may mata hindi makakita, may tenga hindi makarinig. No? At walang sino man sa kanyang likas na kalagayan ay makalalapit sa Panginoon. No? Habang sa kabila nito, ito na nga yung kalooban ng tao, sa kabila nito, ang dami pa rin pong kaguluhan, mga distractions, mga tukso na umiiral sa mundo. Wala pong katapusan ang mga bagay na ito. We cannot rest easy knowing more and more people are treating the gospel with apathy. No? Maraming tao, wala pa rin silang pakialam. Yun po ang apathy, kawalan ng pakialam. No? At saka na lang, next time, pag may oras sa susunod. No? Sige. Ano yung favorite po natin? Favorite ko po yan hanggang tumanda po ako. Darating tayo dyan. Kailan kaya yun? No? Daig pa yung sine. Kasi at least sa sine, yung coming soon, magiging next picture eh. Yung next picture, magiging now showing, yung darating tayo dyan. Madalas, hindi po dumarating talaga eh. Pero yan ang bukang bibig ng marami. Darating tayo dyan. We cannot rest. Di po tayo pwedeng magpahinga. No? Kaya dapat po nating alalahanin ang matinding pangangailangan na ito. Letter B, tignan po natin The greatest need is unchanged because Jesus has commanded us. No? Inatasan tayo ng Panginoon. No? Ang kanyang iglesia, ang suma total ng ng mga taong sumampalataya kay Kristo, mga taong nanalig sa Diyos, mga taong pinatawad, mga taong napagkalooban ng buhay na walang hanggan, sila ngayon ay bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang church.
And the church has been chosen by God to do His will, to fulfill His command. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5, verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. No? We should never lose sight of this purpose, no matter how much time has passed, no matter how much the world has changed. Yung purpose na ito ay hindi po nagbabago. Dahil ang pagkawala ng purpose ay mapanganib. No? At hindi lang mapanganib, it is deadly. Nakamamatay po ito. No? Kahit na maaari yung iba mong ginagawa, yung distraction ay merong benepisyo. No? Isa sa mga sa pinakasimpleng larawan po, no, yung tignan mo na lang ang isang instrumento o kagamitan, no? Isang kasangkapan na meron pong takdang layunin para sa kanya, no? An instrument that does not perform its function would just end up as a paperweight. Pampabigat lang po siya. Totoo, pwede mo naman itong gawing parang plaque, parang trophy, display. Pero hindi ba trahedya isipin kung hindi niya natutupad yung layunin na kung bakit siya ginawa? No? It's still sad to see, no? Kung yun man ay mangyari. And we're just talking about a man-made thing, an instrument or a tool. Diba? Maraming tao may ganyang may ganyang anxiety, no? May bagong gamit. Sa sobrang hindi takot hindi ko anxiety na lang nabanggit ko na, no? Yung dahil napakaganda ng gamit at bago yung gamit, ayaw niyang gamitin. Sino sa inyo yung gano'n? Ayaw niyang gamitin, tinitipid niya, ayaw niyang gamitin. Hanggang sa isang araw dumating yung pangangailangan na gamitin niya, sira na pala. Naluma na siya kasi lahat ng bagay sa mundo naluluma kahit hindi mo po ginagamit. San po yan pinaka-common? Lahat ng kinasal, alam po ito. Bakit? Mga nakatanggap ng regalo sa kasal. No? Minsan nagkakapare-parehas, minsan minsan ang dami. So, ito lang naman ang kailangan. Hindi muna natin gagamitin yung iba. Reserba natin hanggang sa kailanganin na. Nangyari po yan kahit sa amin po. No? Pagbukas mo po, nasa karton pa po nasa packaging pa po selyado pa po Pagbukas mo, ayaw umandar. Naluma na po. It did not fulfill its intended purpose. No? Sayang. Yun po yung word, sayang kung ganon ang mangyari. So the question is, what is our purpose? Why are we here? What has our Lord and Savior commanded to us? Are we here to make friends? To socialize with one another? Are we here to do business? No? To expand our networks? Are we here to assist the people in their livelihood? Tulungan, economic assistance? Lahat ng nabanggit ko, ilan lang ito, no? Ang mga nabanggit ko ay pawang mabubuti at magagandang bagay, may malaking benepisyo para sa lahat. But let us make the main thing the main thing. Ang isang iglesia na hindi tinutupad ang kanyang punong layunin ay nasa mali pa rin. It is not doing what it is supposed to do. No? Ang lagi po nating binabalikang halimbawa ay mismo ang ating Panginoon. Because Jesus Christ is the model example. He helped thousands of people. Mga hindi na napangalanan ang marami sa kanila. Tinulungan niya ang napakaraming tao sa napakaraming paraan. In physical ways. No? Marami siyang pinakain, marami siyang pinagaling, may iilan siyang mga binuhay magmula sa kamatayan, may mga pinalayasan ng demonyo, no? Marami siyang ginawa.
Ngunit, meron siyang layunin sa pagparito niya sa lupa. At hindi siya nahiwalay doon sa layuning iyon. There were times na hinahabol siya ng tao, tumatakas siya, nagtatago po siya. Hindi dahil madamot siya, hindi dahil ubus na yung kanyang kapangyarihan at kailangan niyang matulog para madagdagan ulit. Hindi po. Umaalis siya, lumilihis siya, tumatakas siya, umiiwas siya dahil meron siyang ibang layunin sa pagkakataong iyon. Layunin niyang makausap ang Ama sa panalangin. Layunin niyang pumunta naman sa ibang lugar. Layunin niyang abutin naman ang pangangailangan ng iba pang mga tao. No? And again, nang matupad ni Jesus ang kanyang layunin, nang matapos ang lahat ng sabihin niyang tapos na. No? Marami pa rin namang tao sa mundo ang nagugutom, maraming mga tao pa rin ang may karamdaman. Ang gobyerno ay bulok pa rin nung panahon na iyon. No? Pero sabi niya, tapos na. Kasi tapos na yung kanyang layunin kung bakit siya naparito sa lupa. Upang ihandog, ialay ang kanyang sarili bilang haing buhay para sa ating mga kasalanan. The main thing remained the main thing. And after that, Jesus Christ went away. He went back to the presence of the Father and He sent the Holy Spirit. Iniwan niya sa kanyang pag-alis ang utos sa atin. Hindi ko na po sinulat kasi nakasulat lagi sa atin pong likuran. No? We are to go and make disciples. We are to baptize and to teach everything that Jesus has commanded. No? Kaya dapat tayong magbantay, dapat tayong laging magtanda, let us make the main thing the main thing. No? Alalahanin natin ang ating mga kalaban, alalahanin natin yung mga challenge na atin pong hinaharap. Maraming paalala si Apostol Pablo ukol sa mga kalituhan, ukol sa mga walang kabuluhang mga bagay na maaaring dumating. At marami nga dito ay dumating na. No? Sabi po sa ilang mga talata ng unang Timoteo, Kabanata 1, 3-4, gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Epeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi din po sa Kabanatang 6, talatang 3-5, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. No? Alam natin ang mga huling araw, sabi naman po sa 2 Timoteo, Kabanata 3, 1-5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. No? Mahirap po. There are challenges from the world. There are challenges inside the church. If we are not careful to focus on the main thing, madali pong maligaw. Marami na po ang naligaw. Marami na po ang napahamak. No?
Alalahanin natin ano ang inutos sa atin ng Panginoon, bakit tayo nandito. No? What are we here for? Why are we here? No? Dapat nating tuparin ang bagay na ito. No? Paalala din ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 10, 3-5. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapit namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Hindi sa paraan ng mundo, hindi sa paraan ng sanlibutan, kundi sa paraan na itinalaga ng ating Diyos. Hanggat nandito ang mundo, ang pangangailangan sa Ebanghelyo ay magpapatuloy. There will come a time na hindi na po kailangan, hindi na po technically kailangan ng gospel. And that would be the time of eternal life. Tapos na po. No? Wala na po, hindi mo na po kailangan ipahayag dahil tapos na. Tapos na ang panahon ng kapahayagan at ito na po ang panahon ng rewarding. Panahon ng malayang relasyon sa atin pong Panginoon nang wala na pong anumang sagabal. No? It will come to pass as well. Pero sa ngayon, hanggat nandito ang mundo, hanggat nandito po tayo, hanggat hindi pa po tayo sinusundo ng Panginoon, patuloy po ang atin pong pakikibaka. No? Time is always running out and many people still do not know of the good news of Jesus Christ. We should face this work sincerely and seriously. Marami po ay wala silang kamalay-malay, nasa gilid na po sila ng bangin ng kapamakan. No? Ma-off balance lang silang konti. Wala na pong bawian. Nandito tayo upang ipahayag ang mabuting balita. Nandito tayo upang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. No? Paalala ni Jesus sa aklat po ng Mateo, Kabanata 24, 3-14. Sabi dito, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. No? Kaya't ito po ang atin pong tandaan. Kaya't dapat nating tuparin kung ganon ang layunin ng Panginoon para sa atin. It is God's purpose for us as a whole, as the whole body of Christ. It is also God's purpose for us as individuals, as Christians, as followers of Him. No? Kaya't dapat po nating huwag kaligtaan ang utos ng ating
Panginoon. Tignan naman po natin yung pangalawa, number 2. So let us fulfill our task in all earnest. No? Nang meron pong pananabik, nang meron pong kaseryosohan, nang meron pong tamang pagtanaw sa katotohanan. No? We should prepare ourselves to face the world. No? At hindi po, no? Mas marami po, no? Napalaking porsyento po ng mundo ay labag ang kanilang kalooban, laban sa kanilang kagustuhan ang mga ito. Pero ano po bang magagawa po natin? Ano pa po ba ang pwede nating gawin kundi gawin lamang ang kanyang kalooban, no? In doing this earnestly, we have to remind ourselves of the hindrances and the enemies that are in the way. Kaya maging maingat din po tayo na habang tayo po ay lumalakad, hindi naman tayo din ang madapa o matalisod habang sinisikap lamang nating gawin ang kalooban ng atin pong Panginoon. No? Ang paalala nga po ni Apostol Pablo, no, na sa atin pong layuning ito, panatiliin po nating malinis ang atin pong puso, ang atin pong isipan. Hindi natin kailangan manloko, mandaya, hindi natin kailangan manghikayat sa paraan ng sanlibutan dahil wala naman po tayong ibang kailangan gawin kundi ipahayag lang ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya ito sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 2. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming pahatol kanino man. No? Kailangan lamang nating umasa sa Diyos, araling mabuti ang kanyang salita, at higit sa lahat ay kumilos. Ang mga bagay na ito ang siyang makakatulong sa atin upang harapin ang mga kahirapan sa pagsunod natin. No? Because it is difficult. Kung sobrang dali, again, kung ang bagay ay madali, hindi na po natin ito kailangan pag-aralan pa. Hindi na po natin ito kailangan ipaalala pa. Madali lang eh. Kaya natin ito pinapangaral, pinapaalala, kaya natin ito laging binabalik-balikan dahil maraming bagay ang dumarating sa ating buhay. Maraming mga struggles, marami pong mga hindrances, mga obstacles. No? Pero hindi po dapat tayo sumuko. Pangunahin po dito, letter A, ay magkaroon po tayo ng habag sa mga naliligaw. Having compassion for the lost. No? Ang mga naliligaw ay hindi po mabubuting mga tao dahil wala naman po talagang mabuti. Pero ang problema sa sanlibutan, meron pong, kung lahat ng tao ay hindi mabuti, kung lahat ng tao ay masama, pero hindi po kasi lahat ng tao ay masama ang pag-uugali. No? May mga tao na magalang pa rin makipag-usap, maayos pa rin humarap. May mga tao na sinisikap na maging matino sa kanilang pamumuhay kahit man dito sa pamantayan ng sanlibutan. And even this affects us. No? Pero wag nating kaligtaan na lahat ng tao ay pawang makasalanan. There's no difference. No? Because we have that tendency as people, as humans, na maging mapili. Sa mas malalim po, na tayo po ay magtangi. Na sa ating mga mata ay ito na lang ang pupuntahan kong tao, siya na lang ang kakausapin ko, sa anumang dahilan. Pero wag nating kaligtaan na lahat ay nangangailangan. Sa isang banda, masasabi mo nga mas lalong nangangailangan ng kaligtasan, mas lalong matindi ang pangangailangan ng isang taong mas malayo sa Diyos. Yung mayabang, yung mapagmataas, yung self-righteous, yung ma-pride, mas lalo niyang kailangan ang Diyos. Even though, yes, technically lahat tayo ay nangangailangan sa Diyos. Ang
problema, sila po yung mga taong mahirap kausapin. Sila yung mga taong mahirap lapitan. Sila yung mga taong mahirap pahayagan ng mabuting balita. And anong gagawin mo pag nandun ka sa punto ng struggle na iyon? Nothing else would work except for compassion. Wala na pong ibang gagana liban sa pagkakaroon ng habag sa kanila. Ang lagi nating binabalikan o lagi nating pwedeng balikan lamang ay ang ating sariling karanasan. Just like with the message last week, anong gagawin mo kapag ka nahihirapan kang patawarin ng iyong kapwa? Hindi, patawarin mo lang. Hindi, no. May gagawin ka, may madaling paraan para yan ay mangyari magmula sa puso mo, Ang gagawin mo po para mapatawad mo, kung nahihirapan kang patawarin ng iyong kapwa, isa lang ang gagawin mo. Balikan mo kung paano ka pinatawad ng Diyos. That's it. Kasi pag bumalik ka doon, nilagay mo yung isipan mo doon, it's not something that hindi mo naman talaga yung nakakalimutan, nakakaligtaan lang from time to time. Oras na ikaw ay nahirapan sa kapatawaran, balikan mo kung paano ikaw pinatawad ng Diyos. And the same can apply here. Pag ikaw ay nagsastruggle, nahihirapan, abutin ng isang tao ang yabang nitong taong ito. Pilosopo ito makipag-usap. Wala nang ginawa ito kundi dumaldal. Gaya ng nabanggit kanina, wala nang gustong gawin ito kundi makipagdebate. You can be honest about it, nakakawalang gana pong kausap ang ganong mga tao. But gaya ng point number 1 po natin, their need is the same. Sila man ay nangangailangan ng kaligtasan. Paano mo sila kakaharipin? How would you find the strength to continue? Compassion. At ganun din, balikan mo yung sarili mo. Balikan mo yung sarili mo kung paano din ikaw kinatagpo ng Diyos. Dahil marami din naman sa atin, hindi lahat siguro, pero marami din naman sa atin ay sa nakaraang panahon ay makulit din naman. Mayabang din naman, mapagmataas din naman, self-righteous din naman, ma-pride din naman, mahirap din naman talagang kausapin at akayin pag may kinalaman sa magandang balita. Balikan natin ang ating sariling karanasan. Kawawa sila kasi kawawa din tayo. Mapapahamak sila kasi mapapahamak din tayo. They are helpless. All of them who do not know Christ, ano man ang kalagayan nila dito sa lupa, masagana man sila o kapos man sila, all of them who do not know Christ are doomed. No? Sabi po sa Efeso Kabanata 2:12, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ganyan din naman po tayo dati. Sabi din sa 2 Tesalonica 1:6-9, gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yan din po ang parusa na nakaatang sa ating lahat bago tayo makakilala sa Kanya. We should have a burden for those who are lost in their sins. No? Kaya nga, pag nakikita po natin ang utos ng Diyos, ang Great Commission ng Diyos, we should view it with urgency. Because time is running out. At hindi po pantay-pantay ang oras nating lahat dito sa mundo. Lahat tayo ay pare-parehas may oras, pero hindi po magkakaparehas ang haba ng atin pong oras. At hindi natin alam, wala tayong idea kung hanggang kailan ang atin pong hangganan. Karapat-dapat tayong parusahan, ngunit ayan na nga, dumating na ang habag ng Panginoon.
ang parehas na habag ng Panginoon ang ilagay dapat natin sa atin pong mga puso. Mahabag din naman tayo sa iba. Tayo ay kinahabagan ng Diyos. Meron ding mga taong ginamit ang Diyos para kahabagan din naman tayo. Tayo naman ngayon ang magpagamit sa Kanya upang abutin ang iba. Yes, i-assume mo na, huwag mo nang pahirapan yung isip mo. Assume that everyone who does not know Christ is hardened, no? I-assume mo na ito'y walang interest, i-assume mo na ito'y walang pakialam, i-assume mo na ito'y masama ang ugali. Mas madali po kasing kaharapin yung challenge kapag prepared ka. Kasi mas mahirapan ko kung ina-assume mo na lahat ng makakausap mo ay agad-agad makikinig, agad-agad ay susunod. No? Marami pong disappointment darating sa iyo pag ganun po ang isipin mo. Isipin mo na lahat ng tao matigas ang ulo. Lahat ng tao manhid ang pandaman nila. No? Kasi ganun din naman tayo. Inabot pa rin tayo ng Panginoon, tinawag pa rin niya tayo sa Kanyang presensya. Tayo na dating malayo sa Kanya o malayo sa Kanya ang ngayon naging malapit na sa pamamagitan ni Kristo. Yun po ang una. Letter B is to have an enduring faith. No? Bakit po? Kasi dito po nag-uugat ang lahat ng bagay sa atin pong buhay espiritual, sa atin pong relasyon sa atin pong buhay na Diyos. Ito ang dapat nating pagyamanin, ito dapat ang patuloy na nagbubunga. Dahil hindi natin masusunod o magagawa ang atin pong layunin sa sarili po nating lakas, sa sarili po nating galing, o sa sarili po nating talento. It is not us who converts people. Remember, mga kapatid, hindi tayo ang nagko-convert sa tao. Hindi tayo ang nagpapabago ng kanilang isip. We are just agents. We are just, ano pong ginagamit ng Bible? We are just messengers. Siguraduhin lang natin na makarating ang mensahe at ang Diyos mismo ang kikilos at magbabago sa mga tao. No? Only with this kind of faith can we truly be fishers of people. Sabi po sa Lucas 17:5-6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Faith is so important in this work. It is not depending on ourselves, on our knowledge, on our skill. It is depending on the moving of God in the lives of the people. No? Pananampalataya na gawin mo ang kanyang kalooban, pananampalataya na tuparin mo ang kanyang utos, pananampalataya na kikilos ang Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Dahil kung tayo ay aasa sa ating sarili, malilihis po tayo sa tamang landas. Maliligaw po ang atin pong destinasyon. Hindi po tayo makakarating sa naisin nating lugar. No? The gospel does not rely on the power of man. It rests solely on the power and might of God. When we obey, when we take action, we are working out our faith by doing our duty of bringing the good news to all people. It is His purpose, it is His command kung bakit natin ito ginagawa. At kapag nangyari ito, magagawa ng Diyos ang kanyang naisin sa buhay ng mga tao. If we truly have faith, then we will take action according to what God has spoken to us in His Word. No? Kaya nga ang kalaban po dito ay pangamba o pagkatakot. No? Ito ang kalaban ng pananampalataya. Ang pagkatakot po ay sintomas eh. 'Di ba? It's ito po yung nagpapahiwatig ng sintomas ng kawalan po kasi ng pagtitiwala. No? Bakit ka natatakot? Kasi hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi mo pinagkakatiwalaan yung sinasabi ng Diyos. That's why you're afraid.
And it's not, hindi naman po ito kakaiba. Marami pong mga tao, mga lingkod ng Diyos sa Biblia ay nagpakita din ng kanilang pagkatakot. Pero makikita din po natin yung lesson, sa bawat pagkakataon na sinabi ng Diyos, nakasama niyo ako, hindi po sinungaling ang Diyos, hindi po nanguuto ang Diyos, hindi po nambobola ang Diyos. Sa bawat pagkakataon na sinabi niyang, kasama niyo ako, sinamahan nga niya sila. Sinamahan nga ng Diyos ang kanyang mga lingkod hanggang sa wakas ng kanilang paglilingkod. Hindi natin kailangan matakot, Maaari natin itong maramdaman, maaari itong dumating sa ating buhay, sa ating isip, sa ating puso, ngunit kaya natin itong labanan. Kaya natin itong i-deflect. Dahil mas nangingibabaw ang atin pong pananampalataya. That's why the Great Commission always has with it the great promise of God. Kaya yun yung mahalaga sa pinakadulong talata. And I am with you. I will be with you till the end of the age. Yung sinabi ng Diyos kay Remias, sinabi ng Diyos kay David, sinabi ng Diyos kay Moises, sinabi niya yan sa ating mga alagad. Sasamahan niya tayo. That's why our faith should endure. Dapat maging matibay. Diba? Hindi kailangan maging matibay ng isang bagay na, nakatago sa loob ng kahon at nakasilid lamang sa sulok ng kwarto. Kaya ginagawang matibay ang isang bagay kasi ina-assume na maraming mga pagpapahirap ang darating sa bagay na ito. Kailangan ng istruktura ang building matibay. Bakit? It has to bear its own weight. It has to bear the elements of nature. It has to bear even earthquakes or floods. Bakit kailangan maging matibay ng ating pananampalataya? Dahil marami pong pagsubok ang darating. Pero nawa, magtagumpay ang pananampalataya na nasa atin. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 4, 16 hanggang 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano pa po ba ang pananampalataya kundi ang mga pag-asa sa mga bagay na hindi po natin napangahawakan sa pisikal na paraan, ngunit alam natin natuto pa rin ito sa pamamagitan ng salita ng atin pong Panginoon. Panghuli po, para atin pong matupad ang atin pong layunin, ay magkaroon tayo ng isang buhay na kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. A life that is pleasing to God, a life that gives glory to God. Tandaan na kalulugod sa Diyos at hindi po sa tao. Kasi ito pong punto, yung nakalulugod sa Diyos, technically ay nakalulugod din sa tao. Problema, ang iba shortcut, dumediretso na lang sa tao. Ginagawa nilang kalugod-lugod sila sa kapwa nila, ngunit hindi naman talaga nila natutupad ang kaluguran para po sa Panginoon. Marami na pong nadaya sa ganitong kaisipan. Nais nilang abutin ang tao sa pamamagitan ng ebanghelyo, ngunit they forgot the main thing. Instead of being fishers of men, naging pleasers of men sila. At marami na pong nagkaganito sa mundo. Nakakalungkot. Remember that our life, our testimony can be used by God to open the way of advancement for His kingdom. Our life can always be used in two ways. To give glory and honor to God or to give Him grievance.
Nakalulugod ba ang ating buhay o hindi ba ito nakalulugod sa Kanya? Parehas po itong may epekto. No? Si Apostol Pablo, nang nanglilingkod po siya dito sa lupa, sa kanyang maraming mga pinaglilingkurang iglesia, nakatanggap po siya ng parehas na balita. Magandang balita at hindi po mabuting balita, ayon sa mga pamumuhay ng mga taong kanyang pinapangaralan. Masamang balita, halimbawa, sa unang Korinto, Kabanata 5, 1-2. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. May mabuti din po. Halimbawa, sa unang Tesalonica, Kabanata 1:8-10. Sapagkat hindi lamang ang katuroan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. May epekto po siya. Even though, yes, the gospel is in itself powerful. It is enough to save people. But remember our relationship with the gospel. We are messengers. No? Tayo ang tagapagdala ng balita. Ang mensahe ay ang ebanghelyo. Huwag mong pakialaman yung mensahe. Hindi mo kailangan baguhin, pagandahin ito. Sapat ito para magligtas ng tao. Ngunit kung ang mensaherong may dala ng mabuting balita ay hindi po mabuting ehemplo, nagiging kabawasan po ito. Kung ang tagapagdala ng mabuting balita ay maayos ang pamumuhay, nakadaragdag ito. No? Hindi ito ang magiging dahilan para sa pagligtas o hindi ng tao, dahil nga ebanghelyo lamang po ang may kapangyarihan magligtas. Pero sabi ko nga po, no, sa pinakamadaling salita, if this is our work, if this is our responsibility of bringing the gospel to people, to make disciples of all nations, ito lang po ang ibig sabihin ng letter C. Huwag na po natin lubhapang pahirapan ang ating sarili. Sa pamamagitan ng isang buhay na hindi kanais-nais sa harap ng Diyos, huwag na nating pahirapan palalo ang atin pong gawain. Having a life that is not pleasing to God helps no one. It makes the job more difficult. No? Mamuhay tayo ng nararapat at naaayon. Dahil yun naman talaga ay bahagi po ng atin pong pananampalataya kay Kristo. Hindi naman to hiwalay. Hindi naman po ito karagdagan. Pero kailangan pa rin po natin itong bantayan. Dahil ang punto, hindi po pwedeng pahayag ka lang ng pahayag ng mabuting balita, ngunit ang buhay mo naman ay hindi akma doon sa mensaheng dala-dala mo. Hindi din po yun magiging epektibo. Yeah. Let us live out a testimony that brings God the glory. Ngayon, ang pwede nating itanong sa ating sarili, saan tayo nagkukulang? Ilan lang po ito sa mga malagang aspeto ng atin pong gawain, ngunit masasabi kong ito ang mga malagang punto. No? Kung meron tayong pagkukulang sa anumang bahagi, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kung mas mababaw pa na mga dahilan ang atin pong dahilan kung bakit hindi po tayo nakakasunod. Pagkatakot ba? Pagkahiya ba? No? O pwede ding simpleng katamaran lang. No? Pwedeng sa mas mataas na antas, kabisihan. Baka tayo din ay gumagaya sa mga nasa sanlibutan, Kapatid, dapat kang maglingkod sa Diyos. Kapatid, dapat mo ipahayag ang mabuting balita, kapatid. At ikaw naman ang sasagot, darating din tayo dyan. Huwag naman po sana.
Baka kakabisi natin sa mundo na pansamantala, maubos ang oras natin doon sa mas mahalaga. Huwag po nawang mangyari. Where are we lacking? Ask God for His help. Ask God to help you, to change you, to mold you, to make you obedient. Sa ating pong pagtatapos, tayo'y patuloy na mapalakas. 34 years is no small feat. No? Bagamat alanganin, yung mga even numbers laging alanganin po yan. Usually we go for the round multiples of 5. Diba? 15, 20, 25, 30. But every year is a gift from God. Hindi ko po yan minamaliit kahit anong taon. The fact that we are still here, the fact that the work is still alive, is something to be grateful for. Ang layunin ng Diyos na sinimulan more than 2,000 years ago, the commission that was given more than 2,000 years ago, is still the same because the need is unchanging, because this is what we must do. Marami na pong nangyari, pero marami pang mga kahirapan ang maaaring dumating. The mission is still the same. Let us make the most of every opportunity na pinagkakaloob sa atin ng atin pong Panginoon. We go about our lives in this world every day. Let us touch many other people's lives as well. No? Pwede natin silang tulungan sa maraming iba't-iba't at sari-saring mga paraan, ngunit huwag nating kaligtaan ang pinakamatinding pangangailangan, ang mabuting balita, pananampalataya kay Kristo at ang buhay na walang hanggan. No? I hope that we can also confidently claim what the Apostle Paul has said sa atin pong morning devotion kanina. Sana tayo masabi din natin ito sa ating sarili ng may buong tapang at conviction. Ano sabi? Aklat ng mga Gawa, 20-24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. As we celebrate our 34th anniversary today and technically this year, let us continually be reminded not only of His grace but also of His purpose for us. Let us continue the work. Let us reach out to the world. Let us go and make disciples. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa ating pong pagtatapos, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa umaga at sa araw na ito. Salamat at dumating kami sa ika-34 na anibersaryo ng amin pong iglesia. Tunay na dahilan lamang nito ay ang inyong biyaya at katapatan at kagandahang loob sa amin. Ngunit may dahilan kung bakit kami narito. May dahilan kung bakit kami tumagal ng ganito. At meron ding dahilan kung bakit kami magpapatuloy pa rin pagkatapos nito. Sana nga'y marami pang mga taon ang dumating sa amin na ayon po sa inyong kalooban. Dahil hanggat nandito kami, hanggat buhay kami, hanggat may hininga kami, ay tutuparin namin ang inyong layunin, gagawin namin ang utos ninyo sa amin. Nawa ito ang maging puso ng bawat isa habang amin pong binabalikan ang aming nakaraan, ang aming kasaysayan, habang amin pong tinitignan ang amin pong hinaharap. Hindi dapat kami huminto, hindi dapat kami maging kampante, kundi patuloy kaming maging masigasig sa pagsunod sa inyong kalooban at sa paggawa ng mabuti ayon sa inyong kagustuhan. Patuloy, Panginoong Diyos, na ito ang isapuso namin sa buong araw na ito at kahit sa mga darating pang araw. At kayo nawa ang siyang maghari sa aming mga buhay. Nawa lahat ng aming gagawin sa araw na ito ay maghatid ng kaluguran tanging sa inyo lamang. Maraming salamat, O Diyos, at kayo ang siyang purihin at sambahin magpakailan paman. Tanggapin po natin ang bendisyon.
Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanyang kapangyarihan, magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.